Meron na naman tayo itap speed ngayon na sprocket combination mga ka-rider. Ito yung motor natin, XRM 125Fi, stock engine ito. Ito yung sprocket na itap speed natin mga ka-rider. Ang engine sprocket natin ay 16T. Itong rear sprocket ay 30T. Yan yung pagsasamahin natin. Ang nakalagay dito sa motor natin ay 1438. Hindi na sana natin papalitan ito, rear sprocket natin. Pero 420 kasi yung size niya. Ang engine sprocket naman natin na ipapalit natin ay 428. Kaya hindi sila mag-match. Standby muna mga ka-rider. At tanggalin muna natin yung gulong at yung sprocket at yung engine sprocket para susubukan natin yan sa top speed, pati na rin sa arangkada. Tignan natin kung malakas. A few moments later. Welcome to my channel. Ito na yung 1638 sprocket combination. Itap speed natin ngayon. Hindi pa natin ito nasubukan, itong sprocket na to. Kaya gusto natin na itap speed ito, kung gaano naman siya kabilis sa patag. At itry din natin ito sa paakyat na daan. Ang pakiramdam ko dito, mabilis naman siya tumakbo. Pero ewan lang natin mamaya. Yan. Naka-tercera tayo. Medyo paakyat dito. Okay naman yung kanyang arangkada. Mag-isa lang tayong mga ka-rider. Yan, okay naman yung arangkada mga ka-rider. Pwede pa naman siguro ito kung hindi yung masyadong matarik yung daan. Pwedeng gamitin ito sa mga XRM, sa mga wave 125, 100. Pwede ito kung sa arangkada ang pinag-uusapan. Okay naman. Baka mamaya may mag-comment na naman dyan na hindi tayo marunong magpatakbo. Nag-iingat lang tayo mga ka-rider. Mahirap na magpatakbo ng maraming sasakyan. Alam naman natin na delikado, lalo na pag may mga cruising na dadaanan natin. Hindi naman natin kontrolado lahat yung mga kapwa natin driver. Kaya mas mainam pa rin na mag-ingat tayo. Tsaka hindi natin gagawin yung pagsusuperman pag mag-top speed tayo. Mahirap na.
maganda yung hinay-hinay lang sa pagmaneho. Seriously, what the fuck are you doing? Medyo malayo kasi dito sa division yung pinupuntahan natin. Bilib ako sa sprocket na to. Malakas pala yung kanyang arangkada sa patak. Ramdam natin na malakas. Yan, kunting piga pa lang. Umabot na tayo ng 80. 80 kph na mga ka-rider. Sana kakayanin nito ng mahigit 100. Kung hindi makaabot ito ng mahigit 100, talagang may diferensya na yung ating lining mga ka-rider. Dito tayo magpapatakbo. Sana makaabot to ng mahigit 100. Punta lang tayo sa medyo diretso na daan. Subukan natin dito. Naka-tercera na tayo kasi bubilo tayo kanina. Yan, 80 na. Tercera pa lang, naka-80 na tayo. Talagang mabilis mga ka-rider. Nagre-repair pala sila dito ng kalsada. Kaya hindi tayo nakabilo. Pero sa tercera, umabot na tayo ng mahigit 90 na siguro. One way na kasi ito. Ay, two way na. Dapat one way lang sana ito. Hindi tayo makapag-top speed dito mga ka-rider. Dito, subukan natin dito. Segunda na tayo. Yan, walang sasakyan. Try natin dito. Naka-80 na tayo sa tercera, hindi pa natin sinagat. Yan, 90 na.
Muntik na isang daan. Sa pakiramdam ko mga kirader, meron diferensya yung fourth gear natin. Pagdating sa dulo, hindi na marangkada. Kunti na lang yung ibibilis. Kaya dapat tayo magpalit dito pag may budget tayo. Pero matry pa nga ng isang beses. Mga 98 lang yung top speed natin. Try natin ng isang beses dito. Isang ikot pa. Sakaling makachamba tayo. Paunahin lang natin yung mga sasakyan para diretso yung daan. Daming sasakyan kasi. Buti sana pag nabuksan yung isang lane. Isa lang kasi yung ginagamit. Oh, ito na. Subukan natin dito. Yan, tercera. Tercera tayo. Kulang talaga yung daan mga ka-rider. Mahirap talaga. Kulang yung daan. Sarado kasi dito. Wrong timing tayo. Nakasarado dito sa kabila. Walang dumaan dito. Kunti lang kasi yung napatakbuhan natin. Siguro sa next time, pag maayos na nila dito, susubukan uli natin dito. Comment kayo mga ka-rider kung ano yung magandang lining para dito. Hanggang dito na lang yung video natin. At salamat sa mga nanood. Pa-subscribe naman ang YouTube channel natin.